Pagod ka na ba? Bad trip sa buhay? Wala na bang nakikinig sa'yo? Kalma lang! Nandito kaming mga tropa mo. Blessed, beloved, favored. Every Friday to, 8 to 9 p.m. sa 98.3 FM Smile Radio. May kwentuhan, kantahan, at tugtugan. Samahan niyo kami dito sa Hashtag BBF. Dahil dito, may nagmamahal sa'yo. Okay, happy Independence Day po sa inyong lahat. Ako po si Chacha Faith at magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-hashtag BBF. Ayan, ako naman po si EJ Ruiz at syempre, stay tuned lang kayo mga kapatid syempre dahil alam nyo marami kaming ipin-prepare ngayon para syempre para sa inyong mga nakikinig. Yan. Yan, ako din excited ako kung ano nga ba yung pagkikwentuhan natin mamaya kasi Independence Day ngayon. Ayan, syempre, yan naman yung aabangan ng ating mga listeners tonight. Syempre. Yan. At syempre, abangan nyo rin yung tugtugan natin mamaya. Hatid yan syempre ng hashtag BBF team. Yan. At sa mga lahat naman po ng gustong makisama sa aming kwentuhan at gustong bumati, yan. Just text 0946-8288-235 or 0917-928-4843. Ulitin ko po, 0946-8288-235 or 0917-928-4843. Ayan, at sa lahat naman po ng gusto kami makita online at gusto kami mapakinggan online, ano nga website natin? Okay, bago sabihin yung website, bumabati muna ako sa mga nakikinig sa atin dyan outside Bataan, dyan sa Angeles City. At syempre dun sa mga nakikinig din sa ibang bansa, sa Sacramento, California, sa Arizona. Hello po sa inyong lahat. Magandang gabi. At ang website po natin, pumunta lang po kayo sa www.qstream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. Ulitin ko po, www.qstream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. Ayan, at bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating kwentuhan at sa tugtugan, siyempre gusto ko lang pong i-invite lahat ng mga kabataan na sumama po sa aming light gig this coming June 21, next Sunday, 2 p.m. Next week na yan. Ayan, siyempre, sa MP Cuaderno Elementary School AVR sa Sibakan, Balanga City. Yan, magkita-kita po tayo. Okay, actually mga kasama namin dito ngayon sa station, mga kakagaling lang din practice at talaga namang paghahandaan namin yung light gig na yan. Oo, siyempre naman. At alam nyo, binibigay talaga namin dito lahat para siyempre naman yung pag-attend nyo, maging sulit naman, di ba? At syempre, pabatiin ko muna yung mga kasama natin ngayon dito sa station na galing pang practice pero dumiretso na dito. So, Hello po, I'm Dada. Happy listening po. Laban, happy listening. Hello po, this is Rain. Happy listening po. Listening po, ako po si Storm. Happy listening. Brad Tolentino po, happy listening.
Happy listening po. Hello po, I'm Rafael Di Padilla. Happy listening po. Okay, at iyan, inaanyayahan po namin kayo ulit sa June 21 na po yan, next week, next Yan. Sunday. At pumunta po kayo at sinisigurado po namin na mag-e-enjoy kayo. At syempre, meron din kaming kasama dito ngayon sa station. Dati binabati lang namin siya every Friday, pero ngayon kasama na namin siya. At syempre, babati siya sa atin ngayong gabi. Ang galing ko talaga mambigla. Okay, pabatiin muna natin ang aking napakagandang tita, si Tita Cynthia Tidy. Hello po, I'm Cynthia Tidy. Happy listening. Yan, at syempre, tutugan na tayo mga kapatid. And here's a song from Planet Shakers. This song is called Nothing is Impossible. Ayan, at speaking of Planet Shakers, meron nga pala silang concert ngayon sa August 13 and 14. Grabe, sobrang sold out. Balita ko sold out talaga, kaya nagdalawang show pa sila. Pati tayo naubusan tayo Yan, ng ticket. naubusan. Ayan, so kita-kita po tayo. Kita-kita po tayo sa concert nila. At syempre, ito na po. By Planet Shakers, Nothing is Impossible. I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you, blind eyes are open, strongholds are broken,
Savior's hands. You were more than words could say. I follow you for all my days. Fix my eyes, follow in your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, never ends. Magandang gabi po sa inyong lahat. At muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig sa aming po programa ngayong gabi. At naniniwala po kami na kayo po ay napagpapala at kayo po ay masaya na nakikinig ngayong gabi. Pagbati po sa Evangelista family sa Sacramento, California, kay Kuya Edmond and Ate Sol. God bless you. Maging ang Puno family, kay Ate Doti at kay Kuya Charlie at ang kanilang mga anak. Salamat po sa inyong pakikinig ngayong gabi. So, yun. So, God bless you all. Good evening po mga ka-BBF. Andito na naman po tayo sa ating program, #BBF, Blessed, Beloved, and Favored. Sa inyo pong lahat na nasa inyong mga tahanan at sa harap ng inyong mga laptops and iPads and tablets. Good evening po sa inyong lahat. Ayan, may kaway pa po. Today is Independence Day. Ayan. At, okay, Independence Day, sineselebrate natin ang ating freedom dahil Independence Day ngayon. And kadalasan tinatawag natin itong araw ng kalayaan. Kaya samahan niyo po kami ngayong gabi sa ating program at papamagatan po natin itong Celebrate Freedom. So, good evening po muli sa lahat ng nakikinig, lalong-lalo na po kay Jen Rev ng Arizona at saka kina Ate Sol dyan sa Sacramento. Si Ate Sol at saka kay Kuya Edmond at sa pinsan nila kay Ate Dory Alzate ng Munting Batangas. Yan, good evening po sa inyong lahat. Sabi ko nga, it's Freedom Day today, okay? Independence Day. I remember watching a journalist this morning having some interviews to some of the Filipinos in Rizal Park. Ang tinatanong niya, naniniwala ba kayo na totoo tayong malaya o meron na ba talaga tayong matatawag na freedom? Of course, meron silang iba't ibang views at pag sinabi nga naman nating freedom, ibig sabihin nun, we are free from depression, from oppression, from the yoke of bondage and slavery. Yung iba, syempre ang pananaw ay malaya na tayo dahil natapos ng gyera sa ating bansa, pero sabi naman ng iba, marami pa ring mga tao na nang-o-oppress sa mga Pilipino. So, ikaw, kaibigan, kapatid, are you free? Maituturing mo na ba ang iyong sarili na malaya? Sabi ko nga, pag sinabi mong freedom, ibig sabihin, free ka na sa lahat ng oppression at bandages. Ano ba yung mga bandages na ito? Ito yung mga bandages na nag-entangled, na nagsuserve as gravity, na nagpo-pull us down, making our lives miserable, discouraged, depressed, at nawawalan tayo ng kagalakan. Pero may good news po dahil sinasabi sa Galatians chapter 5 verse 1,
Stand fast, therefore, in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with the yoke of bondage. Ano ba itong mga bondages na pinag-uusapan natin? Kaibigan, kapatid, mga magulang, mga anak, marahil meron tayong mga kanya-kanyang mga pagkakagapos sa buhay. Sa karamdaman ba? Sa kahirapan ng buhay? O ikaw ba yung taong pakiramdam mo nakabilanggo ka na lang sa sakit ng kalooban dahil nabetray ka, naloko ka, sinaktan ka, or andun ka sa puntong hindi mo alam kung sino ka talaga? Saan ka nakakulong? Saan ka nakagapos? Marahil ay marami tayong mga suppressed emotions na nagpapahirap sa atin sa araw-araw, nagpapalungkot sa atin. Or marahil meron tayong mga takot, anxiety, whatever. So, pag-usapan natin, paano nga ba tayo makakalaya or paano tayo magkakaroon ng freedom from the bondage of poverty? Ayan, madalas sabi nga ng mga napapanood natin sa TV, narinig natin sa mga balita, ilang percentage ba ang binubuo, ilang percentage ang binubuo ng mga mahihirap sa Pilipinas o mahihirap sa mundo. At minsan naisip natin, hindi man tayo kabilang dun sa talagang poorest of the poor, pero ang tingin natin, lagi na lang napakahirap ng buhay. Lagi na lang tayong dumarating sa kakulangan, lagi na lang tayong dumarating sa kagipitan, para bang bukas na, hanggang ngayon, hindi mo pa nakikita kung ano yung gagamitin mo para bukas. So, kung isa ka sa nakakaranas or still in the bondage of poverty, I want you to know na nakasulat sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that through his poverty might become rich." Di naman sinabi ng Diyos na lahat tayo magiging milyonaryo. Being rich, ibig sabihin every need supplied. So kung nakakaranas ka ng mga matitinding kahirapan sa buhay, lalo na nga ngayon katatapos ng enrollment ng ating mga anak, pambili ng maraming kung ano-anong mga pangailangan, lagi nating iisipin, mayaman ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at dahil doon siya na mayaman, naging mahirap, alang-alang sa'yo, para sa kanyang kahirapan, mabigay ang lahat ng pangailangan mo. Sinasabi din sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, "And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance of every good work." Wow! At ito pa, sinasabi sa Philippians chapter 4 verse 19, this is my favorite verse, "And my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus." Ulitin ko nga po yon. "And my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus." So, ang pinag-uusapan dito ay ang riches ni Lord, hindi ang riches mo. So, ang pag-supply ng mga pangangailangan mo sa buhay ay hindi nakabase kung anong meron ka, anong yung mga resources, ano yung posible mong pwedeng pagkunan, kundi ito'y nakabase sa kayamanang hindi mabibilang at mapapantayan sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? Ano pa? Sabi ko nga kanina, ang ating hinahanap, ang ating kinakailangan ay kalayaan mula sa pagkakagapos ng kahirapan. Freedom from the bondage of poverty. Secondly, freedom from sickness. Ikaw ba kaibigan na nakikinig ngayon ay isa sa mga naniniwalang ibinigay sa iyo ng Diyos ang iyong karamdaman at kailangan mo yang pagtiisan at kailangan mo yang pagdusahan dahil meron kang mga pinagdaan ng mga pagkakamali sa nakaraan mong buhay? Kaibigan, kapatid, hindi po yung totoo. Dahil binata ng ating Panginoong Hesus ang lahat ng hirap, lahat ng klase ng
sugat doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo, yung lahat ng slashes, yung lahat ng kanyang wounds, ay nagre-represent iyon ng lahat ng klaseng sakit na pwedeng maranasan ng tao. And dahil doon, by His stripes, you are already healed. Ano man ang dinaramdam mo ngayon, sa Biblia po ay maraming ehemplo kung paano nagpagaling ang ating Diyos. Meron doong isa din sa mga nakwento na natin dito ay ang isang babae na nakakaranas ng pagdurugo sa loob ng 12 taon. A case which is very impossible na makalampas pa ang babaeng ito. But instantly, nung sinabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng aking Panginoon, ako'y gagaling. At sa kanyang sinabi, kasamang pananampalataya, na siya'y kayang pagalingin ng Panginoong Hesus, instantly, nakaranas siya ng pagpigil ng kanyang pagdurugo at nakaranas siya ng complete healing right there, instantly, after na sinabi niyang, ako'y gagaling. So, meron din po doong 10 ketungin. Alam niyo naman ang mga ketungin ng mga panahong yon ay outcast ng society. Hindi sila makalapit para humingi ng tulong, pero lumapit sila sa Panginoong Hesus at sinabing sila ay pagalingin ng Panginoong Hesus. And after that, sinabi ng Panginoon, sige, pumunta kayo sa templo para ipakita ang inyong mga sarili sa mga saserdote. Bawal yon. Bawal pumunta sa templo ang mga may ketong, pero nung sila'y humakbang patungo sa templo, ang ibig sabihin sila'y naniniwala. The moment marating nila ang templo, alam nila they are healed. And it happened. They are healed. Yun nga lang, may isang bumalik, isa lang yung bumalik para magpasalamat, siya lang ang nakaranas ng wholeness o pagbabalik ng kanyang mga natunaw ng mga daliri o kung ano man yung nabawas sa parte ng kanyang katawan. So, praise God. Kung ang marami pang kwento, meron pa doong kwento sa Bible na lumpo, simula pa lang nung siya'y pinanganak na siyang lumpo, pero nakalakad, may mga bulag na nakakita, at marami pang iba. Meron pa nga mga namatay na, pero naibangon pa rin mula sa mga patay. At ikaw pa ba? Anong karamdaman mo, kaibigan, kapatid? Alalahanin mo ang nakasulat sa 1 Peter chapter 2 verse 24 na nagsasabing, who Himself bore our sins in His own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. So you are already healed. So lagi mong sabihin sa sarili mo, thank you Lord for your wounds. Salamat sa mga sugat mo, dahil doon sa iyong mga latay, ako ay gumaling. Speak that every day at Maria, and believe that you are already healed by our Lord Jesus, and you will experience complete healing soon. Ayan. So, magpapatuloy po tayo. For the meantime, let us have another song. I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King,
So that's Amazing Love by Chacha Faith and Dada. Okay, so thank you. Magpapatuloy po tayo. Again, ang ating topic, Celebrate Freedom. Yan, so ang tanong po natin ulit, totoo ka nga bang malaya? So sabi natin kanina, we can have freedom from the bondage of poverty. Hindi lamang po pinayaman ka, kundi yung lahat ng iyong pangailangan nasusupply naman. Hindi ba't sapat para maging masaya ka na doon? Ang Lord naman ay hindi late, hindi rin siya nagkukulang. Ibibigay pa rin niya sa'yo ang lahat ng inyong pangailangan right on time if you believe. Okay? At ang isa pa, sinabi natin kanina, is being free from the bandage of sickness. Ano man ang iyong karamdaman, kahit na sinabi pa ng doktor na terminal case ang iyong karamdaman, the Lord can heal even the most impossible sickness that you may have. Kasi napaka-imposible din ng kanyang ginawang pagliligtas sa iyo at sa akin. Ang ginawa niyang pagsasakripisyo at pagkamatay dun sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Ginawa niya yon nang walang pagrereklamo. Ang ibig lang sabihin nun, lahat din ng dinaranas mong mahirap ngayon, kaya mong malampasan. Just believe on what Jesus has done on the cross for you. Okay? So, at ang isa pang freedom that we can enjoy is our freedom from death. Ano ba itong mga sinasabi nating freedom from death? Hindi lamang physical death ang ating pinag-uusapan, kundi anything pertaining to death like distress, stress, depression, suppressed emotions, anger, discouragement, or anxiety. Ang lahat ng ito, kung hindi natin ito masusolusyonan, it may lead us to death. So, ito yung sinasabi nating freedom from the bandage of death, ito din yung anything na may kaugnayan dito ay kaya nating makalaya. At I'm sure ito yung mga madalas nararanasan ng bawat isa sa atin, yung stress, sabi nga, yan ang pinagmumula ng maraming mga karamdaman. Yung stress mo kasi, pwede maging depression. Ano ba yung depression? Deep sorrow, yung sobrang lungkot. And then, it may lead to anxiety, o yung lungkot mo may kasama ng takot. And then, nervous breakdown. After that, baka hindi na maganda yung susunod na mangyari. Worse na. Okay, so ano ba yung pwede nating maging solusyon para magkaroon tayo ng kalayaan from all these negative emotions? Remember that you are a new creation. If you are a Christ-believing person, blue-blooded believer ang tawag sa'yo. Wow! Ikaw yung taong dugong bughaw. May dugong bughaw. Diba pag sinabing dugong bughaw, ito yung mga kings, princess, queens. Ito yung tinatawag na may dugong bughaw, diba? Hindi ibig sabihin ay blue ang eyes mo or you have white skin pag sinabing ikaw ay blue-blooded believers. Ay ikaw ay nananampalataya na may Kristo na nagbubu ng kanyang dugo, nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa iyong kaligtasan. And if you believe in the finished work of Jesus, then you are a blue-blooded believer. And being a blue-blooded believer, you are a new creation. Ikaw yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. The moment na nampalataya ka sa Panginoong Hesukristo, isa kang bagong nilalang. Anong naging bago sa iyo? Meron ka ng yung Spirit of God na nanahan sa iyo. At wala ka nang hindi kakayanin. Kung matindi bang depression, matindi bang anxiety, kaya mo mapagtagumpayan because a victorious Christ lives right inside of you. Sabi din sa Galatians chapter 2 verse 20, I have been
crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in the flesh. But Christ lives in me, and the flesh I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Wow! Alam nyo, mapaniwalaan mo lang, ma-realize mo lang na mahal ka ng Panginoong Hesus at Siya nagbigay ng Kanyang buhay para sa iyo. Hindi ba enough na katotohanan ito para palayain ka sa anumang deep sorrow meron ka? Ito pa, Galatians 3:13, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Ibig sabihin, pinalaya ka na, binayaran na, tinubos ka na ng Panginoong Hesus sa lahat ng sumpa. At yun ay kasama yung sumpa ng kamatayan, sumpa ng kahirapan, sumpa ng karamdaman. At malaya ka na, pinalaya ka na. Minsan, sabi nga, lagi senior one time ni Pastor Raul, na minsan, pilit mong nilalagari yung rehas ng kulungan para makalabas ka. Ang hindi mo nalalaman, bukas na pala yung mismong pinto ng kulungan. Pinalaya ka na ng Panginoong Hesus, wag mong ikulong ang sarili mo o igapos ang sarili mo sa anumang hindi magandang kalalagayan dahil pinalaya ka na, makalaya ka na. At ang isa pang magandang balita, sa John chapter 14, verses 17 to 20, basahin ko po, sundan niyo po ako sa inyong mga Bibles, the Spirit of truth whom the world cannot receive. Spirit of truth. It's the Spirit of God na hindi matanggap ng sanlibutan. Sabi doon, whom the world cannot receive because it neither sees Him nor knows Him. Ang mundo kasi, ang batayan, to see is to believe. Paano niya papaniwalaan ang isang espiritu na hindi naman niya nakikita? Tuloy ko po, but you know Him, for He dwells with you and will be in you. Nakatira, dwells. I like that word. Dwells in you, ibig sabihin, you are His permanent resident. Okay? You are His permanent residence. I will not leave you orphans. Wow, I like this. I will not leave you orphans. I will come to you. Hindi kanya iiwan. A little while longer, and the world will see me no more, but you will see me, because I live in you, and you will live also. At that day you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. Sabi nga sa Hebrews 13:5, I will never leave you, nor forsake you. Pwedeng sabihin yan sa iyo ng iyong kaibigan, di kita iiwan, pero pag nag-iba na ang ihip ng hangin, goodbye. So, maraming ganon. Maraming mga kaibigan na kaibigan ka lang sa panahon ng pangailangan. Pero alam nyo, ang pinakamagandang estado ng isang tao ay yung taong may tiwala sa ating Diyos. At ito ang tunay na magbibigay sa iyo ng kalayaan. Kagaya nga ng sinasabi sa Jeremiah chapter 17 verses 7 to 8, blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. For he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its root by the river, and will not fear when heat comes, but its leaf will be green, and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. Sabi nga ikaw ay matutulad kapag ikaw ay nagtitiwala sa ating Diyos. Sino ba naman ang hindi dinadaanan ng bagyo, ng problema? Sino ba naman ang hindi dinadaanan ng sakit, lalo na sa panahon natin ngayon? Sino ba naman ang hindi nakakaranas ng mga matinding challenges sa buhay? Pero kapag ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, iba ka. Panahon na ng tagtuyot, patuloy pa ring sariwang yung mga dahon. Why? Kasi ang iyong ugat ay ikaw ay nakatanim sa malapit sa ilog at ang iyong ugat ay nakaspread doon sa tubig. So, hindi malalantang iyong mga dahon. Ito'y halintulad sa isang taong nagtitiwala sa ating Diyos. Because if you trust our Lord, marami pa ring mararanasan kang mga pagsubok. You're not free from that. Pero, iba kang haharap sa mga pagsubok.
may tibay kang maaasahan. Ayun. So, iba ka. Sabi nga sa Daniel, chapter 11, verse 32b. Daniel, chapter 11, verses 32b. Sabi doon, "But the people who know their God shall be strong and carry out great exploits." So, ang lahat ng taong nakikilala niya ang kanyang Diyos, I mean, kilala. Alam nyo, yung no, pag sinabi sa Bible, pag ginamit ang salitang no, ang ibig sabihin to, ito'y nangangahulugan ng mas malalim na pagkakakilala. Ibig sabihin, hindi lang basta, kilala ko si President Aquino. Hindi basta alam mo lang pangalan niya, saan siya nakatira, ilang taon na siya, kundi kilala mo, yung siya personally, intimately, nakasabay mo siyang kumain, nakasama mo siyang mag-jogging, as in, closer, mas malapit, mas intimate na pagkakakilala. So, yun yung sinasabi dito, "But the people who know their God shall be strong." Okay? Pag kilala mo ang iyong Diyos, paano siya magmahal, paano siya kumilos, gaano siya makapangyarihan, alam mo na walang imposible sa Kanya, iba ka. Mas malakas ka. Mas malakas ka. At sabi doon, "And carry out great exploits." Mas marami kang magagawa. Mas marami kang ma-accomplish. Mas marami kang laban na mapagtatagumpayan. So, yung depression, it's a no-no for you. Pwedeng yung naranasan mong problema, naranasan din ng iba, pero hindi ka inilugmok. Why? You know that you have Daddy God right by your side and Jesus sitting, dwelling inside of you na hindi ka basta-basta matutumba, hindi ka basta-basta, hindi ka pababayaan, hindi ka kailanman iiwan. Okay? Isasalba ka. Pagsasanggalang ka, ipagtatanggol ka, saan ka pa? 'Di ba? At yung sinasabi din sa Habakkuk chapter 3, verses saan ba yung Habakkuk chapter 3? Sa Habakkuk chapter 3, verses 17 to 18. Tingnan nyo to, ha? And I want you to see yourself sa ganitong lugar. "Though the fig tree may not blossom, nor fruit be on the vines. Though the labor of the olive may fail, and the fields yield no food. Though the flock may be cut off from the fold, and there be no herd on the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation." Ang ibig lang sabihin, ano man ang iyong maranasan sa buhay, yung kagalakan na nagmumula sa ating Diyos, ang siyang patuloy na magpapalakas sa atin. Sabi nga ni Nehemiah, sa Nehemiah chapter 8, verse 10, "The joy of the Lord is my strength." So, mga kapatid, mga kaibigan, mga magulang, mga anak na nakikinig, saan ka man naroroon? Sa iyong FM radio, sa iyong cellphones, sa iyong mga computers and laptops, saan ka man naroroon, I want to encourage you tonight at ipaalala sa iyo, hindi ka nag-iisa, kaibigan. Nariyan ang ating Diyos, anyan si Daddy Lord na handang-handa at gustong-gusto kang tulungan. Ang kailangan lang niya ay bukas mo ang iyong puso at ang iyong isipan at tanggapin mo siya sa iyong buhay, papasukin mo siya sa iyong buhay at paniwalaan mo na ano man ang iyong kalalagayan sa buhay, siya ang tanging makakapagsalba sa iyo. Siya yung tanging magpapalaya sa iyo. Anumang pagkakagapos meron ka ngayon. Ito ba'y pagkakabilanggo mo sa iyong nakaraan? Ito ba'y pagkakagapos mo sa isang napakasakit na pangyayari sa buhay mo? Ito ba'y pagkakagapos sa napakahirap na sitwasyon ng iyong pinagdaanan? Sabi ko nga kanina, have you experienced betrayal in your life na para bang hindi mo matanggap bakit nagawa ito sa iyo? Be free. Mga kaibigan, mga kapatid, makalaya tayo sa anumang or andun ka ba sa hindi mo alam kung sino ka. Hindi ko sinasabing parang sisa na hindi mo alam kung nasan ka, sino ka. Ang ibig ko sabihin ay
marami kang gustong maging sa buhay mo. Hindi mo matanggap yung iyong pagkatao sa ngayon dahil ang gusto mo maging gaya ng ibang tao o gaya ng mga matataas na taong kilala mo, pero parang ang hirap para maging ganun ka. The problem is you cannot accept who you really are. Pero kung kaya mong makita ang sarili mo kung paano ka tingnan ng iyong Diyos, ng iyong Daddy Lord, ina-assure ko, kaibigan, mas makikita mo na you are precious. You are special in the eyes of the Lord. And that's enough para matanggap mo yung sarili, who you are. And patuloy kang magkaroon ng confidence para manatiling malaya sa iyong buhay. Hindi ka igapos ng depression, o kung iniwan ka man ng mga kaibigan, ng asawa mo, ng magulang mo, o kung sino mang mga minamahal mo sa buhay, merong isang tatay Lord na mananatili sa iyo magpakailanman. At pag sinabing magpakailanman, ang ibig sabihin nun, forever. Sabi nila, walang forever. Pero kay Lord, may totoong forever. Nasaan ka man, sa inyong mga tahanan, saan ka mang bansa naroroon via live streaming, nais namin kayong ipanalangin. Tawagin po natin, hilingin po natin si Pastor Raul na manalangin para sa kanya, para sa inyong lahat. Sige po, saan man po tayo naroon, alam po ang inyong sitwasyon. Nandyan po ang ating Panginoon para handa po siyang tumulong sa lahat po nating pangangailangan. Tandaan po natin, sa Kanya po ay walang imposible sa sino mang tao na sa Kanya po ay nagtitiwala. Kung may sakit ka, manampalataya ka na kaya Kanyang pagalingin. Kung nangihina ka, kaya Kanyang palakasin. Kung walang-wala ka, kaya Niya mag-supply ng mga pangangailangan mo. Ang mahalaga lang, sabi nga sa Bible, Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord. Magtiwala tayo sa Kanya ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. At sa lahat daw ng lakad natin ay isanggunin natin sa Kanya. At Siya'y magdidirekta ng ating daan na ating daraanan. So mag-pray tayo. Ano man yung sakit ninyo, ipatong nyo ang inyong kanang kamay sa part ng inyong katawan na may sakit at karamdaman. At manampalataya tayo sa Panginoon, kaya Kanyang pagalingin. Amen. So let us pray. Dear Lord, salamat po sa gabing ito sa iyong mga salita. Tunay po na hindi lamang po namin sinasariwang araw ng kalayaan, pero naniniwala po kami na sino man sumasampalataya sa inyo ay tunay pong malaya. Malaya sa lahat ng bagay, malaya sa sakit, malaya sa kahirapan, malaya sa kalungkutan, malaya sa pagkakautang, malaya sa anumang uri ng depresyon o mga anxiety. Salamat dahil ikaw ang aming Diyos at Panginoon na nagsilbing nag-alay ng Kanyang buhay para sa amin, Panginoon. Salamat po. Hinihiling ko po sa inyo, Panginoon, na lahat po ng mga nakikinig na may nakapatong ang kanilang kamay sa kanilang mga katawan na may sakit at karamdaman. Panginoon, sa pamagitan po ng iyong banal na dugo, hipuin mo po ang kanilang mga karamdaman, ang kanilang mga katawan sa oras na ito. At amin pong nire-rebuke, pinapaalis ang anumang sakit sa kanilang po mga katawan. And we release healing, Panginoon, sa magitan ng iyong dugo. Salamat po. By your stripes, O God, we are healed, we are healed, we are healed. Salamat po. Pagpalain niyo po lahat po ng mga nakikinig, lahat po ng mga nalulungkot, ikaw po ang maging kaaliwan, lahat po ng mga nag-aalala, natatakot, ikaw po ang kanilang maging pundasyon at maging pag-asa ang kanilang mga buhay. Salamat po. Pagpalain mo po lahat po ng mga tao na nakikinig ngayong gabi. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Where I was hurting, now I'm rejoicing.
namin kayong lahat sa aming Sunday service po. Diyan po yan sa MP Cuaderno. Diyan sa AVR po ng MP Cuaderno Elementary School. Diyan po sa Sibakan. So, 9 a.m. po yan. Kita-kita po tayo every Sunday. Okay, sa lahat po ng gusto pa rin pong magpabate, sa lahat po ng inyong mga greetings and comments, text pa rin po kayo 0946-828-8235 or 0917-928-4843. Ulitin ko po, 0946-8288-235 or 0917-928-4840. So, textan po kayo ng text sa inyong mga greetings man yan, tanong man yan, or sa inyong mga prayer request. Again, iniimbitahan ko po kayong lahat sa Light Gig. Next Sunday na po yan, June 21, 2015. Diyan pa rin po sa AVR ng MP Cuaderno Elementary School sa Sibakan. Sunday po yan. So, magkita-kita po tayong lahat. 2 p.m. po. Okay, kita-kita po tayong lahat. Marami po kayong makikita dyan. Merong sasayaw, merong kakanta. So, marami po kaming sorpresa para sa inyo. So, mag-e-enjoy po kayo at mapapagpala po kayo. So, punta po kayo. Lahat po kayo ay welcome. Ayun, napakasarap talaga makinig ng Word of God. At dito lahat kami dito, naniniwala kami na kay God, my forever. Siyempre, gusto namin batiin sila Nanay Evelyn, Tatay Ed, Ate Edlyn, Luis, Nanay Lucy, Kuya JR, Kuya Richard, Ate Nora, Hazel, Diane, Oliver, Belen, Abigail, Ate Grace, Kuya Elimar, Trisha, Dave, Michelle, Erwin, Rio, Ate Neng, and Saria. Hi! Binabati din namin sila Ate Grace de Guzman, Jack, Nika, Gio, Micah, Kim, JJ, and Zed Magpantay. Hello, Jen. Hello din kay Ate Lisa Barros of Orani. Yan, ganun din po si Ate Lisa Ison, Ram at ng Orani at Ate Aubrey, Ate Albi of Dubai. Yan, yan, ganun din po yung mga kapatid namin na hindi namin nakasama ngayon. BBF team, Ate Mayfor, Ate Rose Ann, Carlo, Marvin, Kyra, Persian, Frankie, Alec, si Alec Rada, kasama lang namin kanina, Ren Ocampo, yan. At ganun din po sila Ate Jane, Kuya Bernard, John Ver, and Raisa Laconsay. Ganun din po si Ate Joy and Kuya Bernard ng BRB. I follow you for all my days. Fix my eyes. Pinabati ko po ang aking mommy and daddy na nasa Angeles. Mami Doming, Mami Helen and Daddy Doming. Ayan, dyan sa Angeles City. Hello! At saka syempre, muli si Ate Sol and Kuya Edmond, evangelista ng Sacramento, at sa kanilang pinsan na si Ate Dory ng Munting Batangas. At syempre sa aking mga paring Pogi, paring Dave, paring Oliver, at paring Daniel Buno. Yan. Hello! Po kay Mama dyan po sa amin. I love you po. Ayan, hello po kay Kuya Noel, Ate Ting, Ate Grace, tsaka po kay Benok ng Generics Pharmacy. Hello po. Tsaka hello din po kay Gado na nasa yung talang. Darkest night. Let your love be the shining light. May greetings ang si ate isang listener, si Roslyn. Sabi niya, hi to the listener of Smile from Roslyn. World will fade. Hi po, good evening po ulit. Mabuhay balanggenyo. Magandang araw po, magandang gabi po pala sa inyo. Babati lang po. Binabati ko po si Alexis De Leon, Russell Manggubat, Ansel Pilianyo, Jano Manggubat, Simon Leanyo, at si Ma'am Rose po pala, pati si Ate Maypor po. Magandang gabi po ulit. Okay, may babati rin po si Mami Gigi. Hello daw po sa kanyang anak, si Kuya Benok, at dun po sa mga kasamahan niya sa work. Hello din po sa mga kamag-anak po nila sa Donya.
si Tita Vanji, Kuya Nelson, Camille, Chin, Awel, Tita Tits at Lenlen. Sa mga batchmate po ni Mami Vilma Mendoza sa Sibakan, si Crisel, Doris, Ana, Chi, Rosie, Nene, Atan, Anting, at lahat ng nakikinig sa Sibakan. Hello din daw po kay Ate Cynthia. Gusto ko rin batiin yung isang friend ko na alam ko palagi nakikinig. Hi, Christine Joy Santos. Hello din kay Cindy at kay Pong dyan sa Angeles City. From Ate Sin. Binabati ko po ang mama ni Justine Madlang Bayan, mama ni Brian Tolentino na si Ate Rowena, mama ni Sherwin. Ayan, good evening po. At mama ni Gleda at ni Rain. At si Nanay Melly Pabustan. Ay, yung kapatid namin na may sakit, magaling ka dyan, Marvin, ha? You're healed. Ay, good evening kay Marvin. At yung kasama niya kanina, si Ren Ocampo ng Campo. Yan. Babatiin ko nga po pala si Luis po sa Puerto Ribas po. Hi, Luis. Kuya John Revoluciano, hi. Hi, Kuya Jenrep. Hello po kay Sir Ian De Leon ng COBHS. Binabati ko po pala si Pastor Raul po. Mabuhay, Balanggenyo. Inaaniyahan po namin kayo sa mga taga-Orani na samahan po kami sa isang masayang fellowship dyan po sa food trip ni Tatay Romy sa Sentro 1 sa Orani. Yan, dyan po kina Ate Lisa at saka kay Ram. Yan, magsama-sama po tayo dyan sa food trip ni Tatay Romy. Bukas po, alas 4 ng hapon. Yan, 4 p.m. Dyan po sa food trip ni Tatay Romy. Hi, Kuya Marvin. Pagaling ka. Pag gumaling ka, mahalik ka sa akin. Salamat po sa lahat ng nakiisa, sa lahat ng bumati, sa lahat ng nag-text po, sa lahat ng nag-tune in po sa kanilang mga FM radio, ganun din sa mga nasa live streaming. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Nais ko munang pabatiin po yung aking sister. Yan, yung aking kasing gandang kapatid. Hello, happy listening po kina Mami at Daddy sa Angeles City. Gayun din po si Cindy sa Kasipong na nakikinig ngayon. Hello, happy listening. Cynthia Tidy po ito. Yan, at nag-good din po kami sa lahat ng auntie namin at si Kakang Peli dyan po sa Parang Bagak. Yan, sa Parang Bagak. Wala ba kayong kamay? Indayong sayaw tayo. Hey, Batlang people, wala ba kayong kamay? Indayong sayaw tayo. Hey, Batlang people, wala ba kayong kamay? Hello kay Mayfor at saka kay Rosa, namiss namin kayo, at saka kay Marvin, sino yung hindi natin kasama? Si Marvin at saka si Carlo, yan. Hello din kay Kyra. Hello din kay Kyra, kay Fershan, kay Frankie, kita tayo sa Sunday.
Okay, salamat po sa inyong pakikinig at nawa po ay napagpala kayo at nabago po ang inyong pananaw tungkol sa ating tunay na kalayaan. At I declare po na nakaranas kayo ng kalayaan sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakagapo, sa lahat ng pagkakakulong, sa lahat ng pagkakabilanggo natin sa buhay. Lagi mong tatandaan, kapatid, kaibigan, mga magulang, mga anak, mahal na mahal na mahal na mahal ka ni Daddy Lord. At yan, ina-assure ko sa iyo, hindi ito magbabago at lalong hindi ito titigil. Hindi siya titigil na mahalin ka sa lahat ng pagkakataon. Mahal na mahal ka ni Daddy Lord. Okay, ano man ang iyong kalalagayan sa buhay, lagi mong tatandaan, merong tayong Ama na nandyan at laging nagmamahal sa bawat isa sa atin. Kahit ano ka pa, kahit ano pa mga pinagdaanan mo, kahit ano pa ang iyong mga nagawang kapalpakan sa buhay, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. So, salamat po. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig sa ating programa. Please keep on listening to #BBF, #Blessed, Beloved, and Favored. Dahil dito po sa #BBF, palagi po namin ipapahayag, hindi po kami magsasawang ipapahayag ang dakilang pagmamahal ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. At maniwala po kayo, if you believe that you are loved by God, deeply loved by God, great things are about to happen to you. And I assure you that walang anumang challenges sa buhay ang hindi mo mapapagtagumpayan dahil alam mo sa puso at isip mo na mahal ka ni Daddy Lord. So keep on listening to #BBF every Friday, 8 to 9 p.m. only here at 98.3 FM Smile Radio. So keep on listening, #BBF, dahil sa #BBF, may nagmamahal sa'yo! Good night, everyone! Shalom, glory, and karang! Buhay, wala na bang nakikinig sa'yo? Kalma lang. Nandito kaming mga tropa mo. Bless,